So may magandang balita tayo ngayon mga sangkay. Ito na po ang magpapakulong sa lahat ng mga corrupt officials. At alam nyo mga sangkay, yung good news, ibinunyag na 3 to 4 months mukhang mayroon na pong makukonvict at mapapakulong. Tingnan po natin ang balitang ito. So ito na, manginginig na ngayon yung mga buhaya. Kasi nga po, may gigiba na po mga sangkay sa kanila. Maliban kasi sa presidente natin, mayroon pa pong mga alas ngayon. At isa po dyan, mga sangkay, ang uupong ombudsman na si Remulla, na ngayon ay nanumpa na nga po mga sangkay. At ito may pasabog. Ang pasabog mga sangkay, mukhang uunahin ang flood control. Siya po mismo ang nagsabi. At ang malupit pa dyan, 3 to 4 months, mukhang mayroon na pong makukonvict at mapapakulong. Alamin po natin ang balitang to. But anyway, bago tayo magtuloy-tuloy, sa mga hindi pa po dyan nakakapag-subscribe, tayo po ay 1.57 million subscribers na. No? Parami po tayo ng parami dito sa YouTube. Kaya pag ikaw ay hindi pa nakakapag-subscribe, naku po, nahuhuli ka na. Makikita nyo po yung subscribe button sa baba ng video na to. I-click nyo lamang po yung subscribe. I-click ang bell at i-click nyo po yung all. Sa mga nanonood po sa Facebook, syempre, i-follow nyo po yung ating Facebook page. Okay guys, ito nga po ang nangyari. Tingnan po natin. Kasi, ito yung good news. Gusto nyo ng good news, di ba? Gusto nyo may mapakulong na, di ba? Gusto ninyong may mapanagot, di ba? Sa bansa pa naman natin, ang problema sa bansa natin, napakatagal ng proseso, umaabot ng ilang mga taon bago po matuldukan at karamihan pa, inaidadaan po sa maling proseso dahil po sa pera. Pero ngayong nanumpa na po itong si Boying Remulla, nako, mukhang mapapabilis mga sangkay itong mga buhaya na mapakulong. Ito siya mga sangkay, oh. Dumating nga po siya kanina sa Supreme Court para manumpa bilang isang bagong ombudsman. Yung mga DDS nga po, galit na galit. Nakaraan kasi sabi nila, mas uunahin pa daw si VP Sara kaysa sa flood control. Sabi ko nga, wag niyong pangungunahan. Tingnan natin kung ano mga mangyayari. Kasi nga po, kadalasan kapag nauuna yung bunganga ng mga DDS, napapanis po kaagad yung kanilang fake news. O, kita nyo to, mga sangkay. Ito na po yung panunumpa niya. Congratulations to our new ombudsman. May you be able to build the evidence that can ensure that those who should be accountable can be made accountable by our court. We will not be doing this alone. Besides a bureaucracy that you... Yun, basta yun. Nanumpa na po siya at dito na po tayo. Pagkatapos ng manumpa, ito po yung pasabog mga sangkay. Actually, hindi ko alam kung nauna po ito o bago manumpa. Pero ito nga po ang kanyang pasabog mga sangkay. Sabi niya dito, may makukonvict na tayo in 3 or 4 months. Ito yung inaabangan po natin mga sangkay. 'Di ba? Sabi niya, mahirap pagsalita sa ngayon, pero papaspasan natin ito. O, kita nyo mga sangkay, papaspasan ni Remulla. Gusto namin matapos agad ang pag-present ng evidence at i-rest iyong case ng prosecution as soon as possible. So, asap po ito. Mga kababayan, I'd like to announce ang nakaka-excite na mangyayari. Marami pong ipapakulong si Remulla pagdating po sa flood control at sa katiwalian pa. Marami-rami ito, mga sangkay. Kaya dapat dito ay continuous trial. Kita nyo mga sangkay. Kailangan tuloy-tuloy. Walang pahinga. Yun ang gagawin mga sangkay ng ating bagong upong ombudsman. Pag ganyan, sabi niya, may makukonvict na tayo in 3 or 4 months. Yun. Yun ang kinakailangan natin.
Mga sangkay. Ito, panoorin po natin. Ito ata yung video na to eh. Ngayong araw, manunumpa bilang bagong talagang ombudsman si... Ito. Yun. Ito. Maganda dito kasi dito, isiniwalat niya na prioritize DPWH corruption as first case as ombudsman. Basag po yung mga sinasabi ng mga DDS na wala pong gagawin si Remulla. Kita nyo ngayon. Ito pa yung prioridad ni Remulla at ang matindi doon. 3 to 4 months. Marami nang makukulong. Okay. Sir, congratulations, Ombudsman Jesus Crispin Remulla. Sir, ano po yung unang-una natin gagawin ng pagpasok po bilang Ombudsman ng Pilipinas? Ano daw yung unang-unang gagawin? Siyempre, kinakailangan tingnan natin yung mga pending na kaso. At alamin natin kung yung aging ng kaso, kung paano umaandar sa opisina para maglalagay tayo ng mga patakaran para maging mabilis ang takbo ng lahat. Sir, any specific case na gusto niyo pong unahin? Ang unahin ko, I think that this is an emergency situation pagdating sa nangyari sa DPWH. Grabe ang sagot niya, mga sangkay. Mabilis. Well, ang unahin ko, itong nabanggit ka agad itong corruption sa DPWH. I think that we have to concentrate on that, do case build-up, and make sure that a very well-prepared case or cases are filed before the Sandigan Bayan and the RTCs, whichever the case may be. Sir, nire-request po ni Senator Gordon na buksan niyo po ulit, silipin niyo po ulit yung issue mo ng farmally. Sisilipin natin yan kasi nga parang nalimutan na iba sa limot, pero hindi dapat Naku, pati itong Parmalim issue, mga sangkay, titingnan. Yan po yung iskandalo nung panahon po ni PRRD. Remember, nung panahon po ni Duque, na kahit po ako ay nag-call out noon na mag-resign na, palayasin na po si Duque. So ngayon, nabaon sa limot, titingnan ulit. makalimutan talaga itong mga ganitong kaso. Kasi alam natin, mabigat ang alingaw-ngaw at maraming nagsasabi na may nangyari nga masama doon. May naging pagdinig ang Senado, ngunit hindi na umandar mula doon. Ito kailangan bisitahin natin. Sir, may mga sinasabi din po si Senator Bato de la Rosa na nakarating sa kanya na ang una niyo raw pong gagawin, isa ay yung ilabas daw po yung SALN, Sara. Ito na, yung SALN din ni VP Sara, ang dami palang uunahin na ito. Pero ang good news, kasi uunahin niya dito yung DPWH corruption. Hindi, ang gagawin natin dyan sa SALN issue, hindi lang isa yan, lahat yan. I-redact lang natin yung dapat i-redact. That's a data privacy. Tapos, siyempre, hihingi tayo sa lahat ng requesting parties undertaking na hindi gagamitin ito sa paraan na hindi makakabuti sa bayan. Kasi baka mamaya maging political noise lang yan. Correct. At maging poison lang. Baka naman dapat pag-isipan natin ulit yan. Kaya, kasi information is power, di ba? Pero with great power comes great responsibility. Dapat responsible tayo sa information na nakukuha. Magaling talaga to si Remulla eh. Sir, sinabi niyo na po ito, pero ano pong assurance yung nakukuha po ng publiko po sa Makukuha yan. Hindi tatagal ang panahon. Inaayos ko lang talaga. Naku, yari si Sara dito. Mga sangkay. Yung SALN, ayaw pa naman po pabuksan nila yan. Lalong-lalo na po yung sinasabing bank account. Pero, balik po tayo. Ayon po kay Remulla dito, 3 or 4 months, mga sangkay, may makukonvict na kung dire-diretso po yung kanilang ginagawa na paggisa sa kaso, pagsampa ng mga ebidensya at marami pa pong iba. So magandang balita ito, mga sangkay, kasi ito na yun, ito na yung hinihintay po natin. Kasi sa Pilipinas, wala pong tiwala yung taong bayan sa, alam nyo na, yung justisya sa Pilipinas, yung judicial system natin kapag ka may pera, nakakalusot kahit pag-aanong nasangkot na sa malalang kalokohan, di ba? Pero ito, mga sangkay, sabi po niya dito, pabibilisin ang pagpresenta ng ebidensya at dapat tuloy-tuloy yung trial. Pag ganyan daw po, 3 to 4 months, may makukonvict na. O, di ba, mga sangkay? Yan yung inaabangan po natin. Yung makulong talaga ito, mga buhaya.
Kasi ito, pakinggan po ninyo mga sangkay. Ito yung isiniwalat ni Vince Dizon. Upon instruction na rin ng ating Pangulo, in-instruct ng Pangulo natin ang DepDev, pati na rin ng AFP at PNP na tumulong. And we submitted an initial report. No? We briefed the ICI on our initial findings as of October 6. No? We initially 8,000 projects all over the country were validated, and out of the 8,000, ang na-validate na ghost ng AFP, DND at NEDA ay 421. Grabe, 421 ghost project. Ang lala po niyan, mga sangkay. Kita nyo? Tapos sasabihin, walang dapat mapanagot. Sasabihin, mga kontraktor lang. Sasabihin, DPWH lang. No, guys! Hindi tayo papayag dyan. Kailangan yung mga buhaya kasama na mapupusasan. Diba, mga sangkay? Hindi ba pwedeng mga opisyal lang ng DPWH sa involved? Okay yun. Okay rin na yung mga kontraktor kasi nakipagsabuhatan sila. Pero yung mga buhaya, nasa Kongreso, nasa Senado, kailangan po silang mapanagot dito. Ngayon, nagsalita na po si Boying. Sabi po niya, 3 to 4 months. Tuloy-tuloy yung trial, may mga mapapakulong na. Nako, makabang na po tayo. No, ghost. Out of the initial pa rin to lahat, no? Kasi ang dami nito, 1,000 proyekto tong kailangan i-validate. Grabe, ang dami, no? Sana itong ginawa noong panahon ni PRRD. Kaso, walang ganito eh. Ngayon lamang po ito nangyari na binavalidate lahat ng mga proyekto. Pero yung initial na 8,000, na-validate na at piniresenta namin kanina yon. Out of that, 421 ang ghost project. Ang lala, no? Ang lala. Just imagine, ilang bilyon yung ninakaw dyan. Mga sangkay, just imagine kung paano pinagtripan yung sambayan ng Pilipino, yung pera ng bayan. Nakakagalit, mga sangkay, di ba? Nakakagalit to. Ngayon, ayon kay Boying Rimulya, sinasabi ng iba na mahirap na bansa tayo. Pero paniniwala ko, hindi tayo mahirap na bansa kung mawawala yung mga korupsyon sa atin na sobra-sobra. Ngayon, yayariin sila ni Rimulya. Priority ni Rimulya, itong issue ng korupsyon sa DPWH. So yung mga buhaya dyan na makakapangyarihan, na pinangalanan na nga po mga sangkay, may unang may first batch na pinangalanan, na may lookout bulletin na. Maghanda na kayo. May makakabangga kayo na matigas. At eto po si Rimulya. So let's pray for our country, mga sangkay, for our president, ang ating bagong upong ombudsman. Hindi rin po yan biro, mga sangkay. Delikado yung kanyang buhay dyan. Delikado yung kanyang pamilya. Pero, mag-aangasan sila dyan, mga sangkay. Ano po ang inyong opinion? Comment down below. Mayroon po tayong YouTube channel, Sangkay Revelation. Hanapin nyo po ito sa YouTube. Kapag nakita nyo na, i-click nyo po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Ako na po ay magpapaalam. Mag-iingat pong lahat. God bless everyone.